This morning, we will talk about progressive and successful Christians. In 1 Timothy chapter 4, verse 8, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in the life and in the life to come. Okay, praise God. Hallelujah. So every one of us desires to be progressive and successful Christians. Ang matag-usa nato, samtang nangalagad tas Ginoo, nag-desire gyud ta nga mahimong mutubo, mahimong progressive, mahimong successful sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Sama gihapon na sa kanabitong estudyante. Walay estudyante nga nag-eskwela lang nga wala siya goal. So wala siya desire nga mahuman sa iyahang pagtuon. So sama gihapon sa mga estudyante, wala po'y nag-business nga nag-business siya nga wala siya desire nga mulambo. Wala siya desire nga mahimong kanabitong someday nga mahimo siyang milyonaryo. So mao gina kasagaran. Pero according to 1 Timothy chapter 4 verse 8, again, physical training is good. So but training for godliness is much better. So promising benefits in the life and in the life to come. So unsa may pasabot niini? So ang kanadong pagpaugnat sa kusog or mga exercises, dako kay na siya gikatabang sa ato ang physical nga panglawas. Kay pag ang tao manggod wala siya exercise, sige ra siya kuan, sige kaon nya, wala bitoy kanang walay pagpaugnat sa kusog ana. So dako gina siya og kana bitong kanang kadaot nga mahimo nga numan. Kung magsigir kag kaon, ang dili siya mahimong kanang imuhang mga, instead nga kana bitong mahimo kang physically healthy, so dili gid siya mahimo kay nga numan. So wala man kay exercise, sige ra man kag kaon. So ingon ana, mo na nga ang physical training, mo na bitaw na nga makakita kag mga tao nga kanang nag-exercise gyud kung maayo, dili sila dali nga masakit nya, healthy gyud ang ilahang lawas. Unlike sa mga tao nga dili kayo nag-exercise nya sige lag kaon, kadugayan gyud mao na nga kanang nanay mga pangbation kadugayan. Kay nga naman ang ilahang physical nga aspect sa ilang life wala man pud nila gi-train pud pag-ayo. So bisag kami mga pastors, bisag ako, usahay naga-exercise gyud unsa man ang akong mga exercises. Usahay sa balay pag kuan kanang mabakante ko, mangita ko pamaagi nga kanang panington ko. Nya kana pong panington ka nga kanang napog kay kanang mapuslan pod, for example sa balay nagapangahoy gyud ko ana. Kay gawas nga panington ka, magamit pod. Kay nga naman dili sa ingon nga wala mi kanang tarong nga lutuanan, kundi lahi magugo. Kay pag ang ako ang gusto kana bitong dili kay ko prefer anang mga stove, kay nga naman lahi siya og kanang amot og nakapansin mo ana, lahi siya og kanang lasa ang pagkaon pag diha lutuon og kanang lutuon pod sa kana bitong kahoy ana. Mas ganahan ko sa kahoy kay kanang makuan gyud nimo ba, malasahan gyud nimo maayo ang pagkaon niya, lahi gyud pod ana. Mo na nga gingon pa diri, but training for godliness is much better. So ang kani bitong ato ang pag-train sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kita mga disciples, nindot gyud kaayo nga naman unsa may giingon dinhi, promising benefits in this life. Unsa man ning mga promising benefits kaning mutubo ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili ta magpabiling immature nga mga Kristohanon. So mahimo tang mature sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ug dili lang dinhi nga kinabuhi, kundi gingon pa di and in the life to come. So dili man jud ta mudunar aning kinabuhi
So kitang tanan mutilaw man gyud kamatayon gyud. Ya ta kabalog kanus mo na nga mga lagad kita sa Ginoo kay naapay ihisgutan niya nga eternal life ang kinabuhing walay katapusan. Ana. So as Christians kaning bersikulo gyud nindot gyud gani para sa ato ang i-apply sa matag usa nato. Kay ikinahanglan man dinhi ang kanabitong naman dihang duha ka aspect, physical training and training for godliness. Kaning ato ang pagpangalagad sa Ginoo mas maayo pa, ingon pa nila mas maayo pa na kontra sa physical training. Kay nganuman ang physical training ang ato ang benefit only in this kuan lang gyud, in this world, diri lang gyud sa kalibutan. Pero kaning training for godliness hantod ni sa kahangturan, kaning dinhi sa kanabitong atong pagpangalagad sa Ginoo, dako ni siya benepisyo. Kaya ang benepisyo dinhi sa kalibutan og sa umaabot nga kanabitong kinabuhi nga kanang ihatag ni Lord sa toa kung magpabilin ta nga matidud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. So every one of us desires so gyud nga mutubo kita sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Mahimo gitang progressive. So walay tao nga wala nag-aim, wala nangandoy nga mahimong mulambo sa kinabuhi. So adunay isa ka passage dinhi sa Bible in Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. So kaning verse sa Bible in Ephesians 4:11, sa primero na kong basaan ni kaniadto kadto bitong time nga mao pay pag-graduate ako sa Bible school nya. Wala pa ko'y giila nga mentor, no? Kanang tatay na anagon na tatay, pero kanang ang akong heart sa una dili pa jud ingon nga sold out jud kayo sa tuang mentor gyud. Napay pagka kung giingon pa ni tatay sa una napay pagka rebellious gyud gamay, so tinuod gyud na kaning particular verse sa Bible kana bitong na misinterpret na ko ni siya. Kay nakita na ko sa una nga once nga kanang naakani nga gasa kanang naakay kanabitong self-entitlement sa imong kaugalingon. Maingon ka, for example, na may pastor sa simbahan niya, ikaw leader ka or teacher ka, for example. Karon ang mahitabo mura ba og ganabitong ang imuhang mugawas ang imong self-entitlement sa inyong church, mag-ingon ka nga dili pwede mag-decide sa pastor o dili mangonsulta sa ako kay teacher baya po ko, part baya po ko sa kanabitong simbahan so dili pwede nga kanabitong magbuot-buot labi na kanabitong naakay gifts sa kanabitong prophets kanabitong magkuan, for example mag-speak in tongue na nya pagkahuman mura na kanabitong mo nay mo dictate sa kanang iyahang pastor mo nay kanabitong nakita na mo sa una nga kanang nagtuo mi nga tama mi, pero di ay mali na nganuman kay pag-interpret na mo sa kaning unsa ni kaninga verse kanabitong gihatagan nimo og kanang imong kaugalingon o kanang rason nga kanabitong mura po kag muhawd sa sulod simbahan which is dili man day siya mao. Kay ang tuyo day aning verse mo di ay nga naghatag ang Ginoo kanang different gifts sa matag churches para mahimong lig-on ang simbahan, mahimo kang contributor, so dili ka mahimong distractor. So mahimong contributor, it means kanang kabahin ka sa pagpadagan sa simbahan, pero it doesn't mean nga kabahin ka kanang pwede na kang magbuot-buot. So naa kay mentor, so naa kay pastor nga imuhang above us nga dapat nato nga sundon.
So mo na yung kasagaran na misinterpret, mo na ako nabantayan nga maabot ang time bitaw nga nang ma-realize nimo mali man dito ako ang pagtuo sa una. Dili kay kumo nga naka-graduate ka, pareha mo ana kanang parehas na mo o kanang level bitaw sa inyohang kanang posisyon ana. Kay sa una lahi ko nga kana bitaw kuan sa una kay pag nakoy ma-achieve nga mga accomplishments ana murag nakoy pagka self entitlement sa kuong kaugalingon ana, which is wrong. Mali gid na siya. Dapat gid ay whatever achievements nga imong ma-gain makuha nimo, dapat the more ka nga mahimong mapaubsanon, the more ka nga ma-honor sa imong mentor, sa imong pastor. Kay in terms of experience, for example, layo ra jud nga naman. For example, ato ang tatay mingon ta nga diha sa secular murag dili ra jud kaayo ana, pero in terms sa ministry layo pud da kaayo og agwat nga naman. For example, ako si tatay almost 30 years na siya experience sa ministry, samantalang ako magani 10 years. So layo pa kaayo. So naadyo yung mga butang nga ako ang naagian karon nga ilahan na din na experience sa una ana. By the time nga magka-problema ko, nakoy mapangutan-an, nakoy kanang Jethro nga ako ang kanabitong advisor ana. Kay ilahan man nang naagian ngon ana. So nindot jud kaayo ba nga kanabitong ang mga gifts nga gihatag sa Ginoo diha sa simbahan atog yung magamit yun og tama ana. In verse 12, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So ang pinaka-purpose gyud sa kaning mga gifts nga gihatag gyud sa Ginoo sa matag usa, labi na sa kanabitong mga leaders, mga mentor, pastors ninyo sa simbahan ana. Ang ato agyong responsibility, their responsibility is to equip gyud kanabitong mag-train gyud og mga leaders. Nang i-quote na itong giingon ni Tatay Perminting nga every member must be a leader. Dili jud magpabilin nga member hantod sa hantod, kay ngano man kung magpabiling member hantod sa hantod, di gyud katubo ang simbahan, di gyud katubo ang ministry. Ngano man unsa ganitong member walay pakialam, so wala mo simba lang, mo lingkod, pag uli ana magpabadlong pag yun na og magkalisod ana. So ingon ana, lisod kaayo. So our responsibility as pastors, leaders is to equip kanang bansayon ta ba sa kanabitong pagkinabuhing Kristohanon. Mabitaw na nga simbahan naagay pagbadlong, naagay kanabitong maingon sila nga maigo sa wali, mas maayo. Nabitaw toy one time nga kanang naay mga church members sa umong simbahan sa unang nga nananghid kay muhawa na daw sila, mubalhin na sila laing church lagi daw. Kung nga okay nya, kay nakabalo ko nga ang ilahang bali complain sa ako ilahang mulo kay magsigiro daw sila kaigo lagi daw sa wali. Every Sunday maigo gyud sila perminti mo nang murag sakit na gyud siguro kay sila murag nabukla na gyud sila zurog taman-taman kay di man pud mag-usab. Amo do nga mo ganina og maigo mo pag maigo na perminti musibat gina og di gyud magpatudlo. So unsay akong giingon, much better nga makaigo ko kay ngano man mas ulaw kaayo kung moingon mo nga wa gyud ko naigo, ninghawa na lang ko wa gyud kong maigo. Subot pasabot dili effective ang mensahes Ginoo para sa ilaha. So nakaingon ko nga ay effective gid ay kay maigo man gyud permi. Pero katong mga tao simbahan nga na disciple, mas magpasalamat sila maigo sila og kanang mabadlongan perminti. Kay ngano man diha daw sila ni tubo
og nakita nila ang ilahang progress sa ilang pag-alagad sa Ginoo. So ingon ana, mo na ang amo ang trabaho is to equip. Mo gani na nga usahay ma-misinterpret gina kasagaran. Kay nga naman ang mga pastor sa simbahan mo na kami na ang mga dili masabtan sa simbahan nga naman. Kay simpre kami man gyud ang mutanaw unsa ang kanabitong mali ug unsa ang dapat nga buhaton ana. Ngano man sa giingon pa din sa Ephesians 4:12, the responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. So atong i-build up ang church kanabitong dili ang church dili magpabilin nga kanabitong ang mga tao sa simbahan dili magpabiling immature hantod sa hantod, kundi mahimong mature og mutubo sa pagpangalagad sa Ginoo. In verse 13, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Kani ang ato ang pag-train, kaning pag-equip sa matag tao sa simbahan, magpadayo na siya hantod nga naapatay kinabuhi. So dili pwede nga magpa-train lang ta, mutuo lang ta karon lang sa tamang simanaha. Pag other next week or other next month, next year, dili na. Maingon na ka sa imuhang mentor nga tama na tay kay kabalo na ko anang imong iingon. So dili pwede ingon ana. Dapat mahimo tang kanang teachable. Mahimo tang mapatudloan. So di ta pwede nga kana bitong kung naa tay na receive nga mga word gikan sa atuang mentor nga nakita nato nga ato nang na-apply sa atuang kinabuhi niya, nahimo siyang ni-success, ayaw undang. Ayaw undang og paminaw, ayaw undang og kana bitong pagpatudlo kay ang pagkat-on wala gina say undang. So wala gina say hunong ang pagkat-on until nga naapatay ginainhawa hantod sa hantod magpatudlo gid ta kay dili gid ta magpatudlo, so dili gid ta motubo. So dili kita mo progress, mo success sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. This will continue. So magpadayon until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord. Hantod nga mahimo tang from immature Christians, mahimo tang mature in the Lord. Unsa man ang mga mature and immature Christians. Gaan na mag example, simple kayo nga example. Kana bitong immature Christians, kana bitong dugay nang nangalaga sa Ginoo, dugay nang nisimba simbahan, pag naay bag-ong ning abot nga dapat i-consolidate katong daan nga nagsimba diha nga wala pa kay na disciple tungod kay immature siya, mao pay mangluod og dili matagad. Unya pag dito to siya nimo matagaan, adi na to siya magpaluod-luod na din, moingon na dayon to nga pag naamoy gathering sa may mga birthdays unsa pa na diha nga mga celebration sa simbahan, moingon dayon na nga ay di ko mo adto, di ko mo apil ana kay magpaluod-luod ana nya ako ba kay lahi ko pag ingon ana na ang dagan di ra bagyud na ako napansinon kay di ko ganahan nang magpapansin mana nga magpaluod-luod. Sige pingon nga sige mentoring ta pagkuan di ko mo uban, ayaw ko uban. Di ko para sa una bitong nga mingon og kanang magproblema kog di mo uban kanang magluod-luhod pag ko sister brother kinahanglan kang mo uban kay kuan di na gyud ngano man kinahanglan tang motubo, kinahanglan tang mo mature Tinuod ana katong mga mature na nga mga tao sa simbahan pag naay mga gatherings mga unsa ni mga church activities uptick na to sila mo support na to sila mayon to pastor ako ay mo sponsor ana no wala na nay question sa ilaha no question na pero katong mga immature mangita mo question pa na mayon nang asa din na sila pastor sige naglaglaag di ay mangitag lusot mangita na sila gana bitong rason ana ngano man dili man sila mature pero ang mga mature Christian kabalo na sila ana. So measuring up to the full and complete standard of Christ
ana. So nindot kaayo nga natay kana bitong kana atong pagpangalagad sa Ginoo nagi standard. Kay kana bitong magtukod kag building nga ang imong material nga gamiton is substandard. Pag ikaw engineer ana murag magduduha jud kag mo pirma bakas plano ana kay murag kung inig linog ana pag mahugno na mao ra gid na imong kaprisuhan ana. Mo na siya nga sama gihapon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo dapat gyud ang mga material for example nga atong gamiton sa atong pagpangalagad sa Ginoo dapat standard gyud. So unsa man ning mga material kaning gina-introduce atong mentor ba nga mga pamaagi nga ato ang gamiton para mahimong mutubo ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Muna kasagaran ang ginahanglan gyud natong gamiton gyud para gyud mahimo gyud tang equip gyud sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And verse 14, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about the every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Kani. Then we will no longer be immature like children. Kani bitaw kanang mo-mature na ta sa pagpangalagad sa Ginoo, dapat gyud dili na ta mahimong immature para sa mga bata. For example, unsa may kinaiyas bata? Ang bata manggod kanang magpapansin ana magpabadlong niya pagkahuman wala lang na sa ilaha. Wala lang na sa ilaha di wala lang na lagi pansin ana mangluod magpaghilak-hilak ana namoy mga members simbahan nga like children kana bitong gusto sila nga kanang hapo-hapon og maayo agakon pag yun bisag 10 years 15 years na nangalaga sa gusto pag yun agakon pag yun para sa ako ang giingon kaniadto nga kung ang bata magdiaper na siya gikan sa newborn paingon na siya sa mga 3-4 years old ana okay pa na siya. Pero gani pag-abot ana og kanang stage nga kusog na mudagan o adolescent stage ana mahimo na siyang mo edad na sa saktong edad anya magdiaper lang gyapon there's something wrong. Ana gi problema ana for example og kanang maminyo na siya nya pagkahuman magdiaper lang gyapon delikado na ngano man agi something wrong ana nagay kana bitong kanang sa iyahang pagdako nagay problema ana mao gihapon na sa tuang pagpangalagad sa Ginoo nga kung ikaw dugay na ka nangalagad sa Ginoo nya immature lang gihapon ang imuhang kinaiya magpabibe lang gihapon sa simbahan there's something wrong. Walay problema sa imuhang mentor sa imong pastor kay kanunay man gid na unsa may giingon ka giniha our responsibility is to equip God's people. Kanunay mi nag-equip pero ang problema lang giunsa nato pag-receive giunsa nato pagdawat kay og sige mig equip unya kita nga naa sa simbahan di pud ta mo receive so wala gyud mahitabo magpabilin gyud nga immature like children ana di kita mo tubo pero pag atong i-receive ang mga pagtudlo mga pagbadlong mo mature kita sa atong pag-alagad sa Ginoo. So we won't be tossed and blown about the every wind of new teaching. Kana bitong naay for example naay mo share sa ato niya at least makabalo ta ba unsa gyud ang tama gyud nga according to the biblical principle. So dili na ta mailad-ilad ana kanang moingon sa ato nga dirita mo simba kay nindot diri sa amo kay mauna. So dili na ta mailad ana. Di na ta moingon nga bitaw no. So dili na ta ana ngano man. Kabalo naman tas kamatuoran kay ngano man matured Christian naman ta. Amen. So we will not be influenced when people try to trick us with lies. So clever they sound like the truth. Kanay bitaw bantayanan gyud sa simbahan kay ngano man naay mga taong
kana bitong mo istorya sa ato kung imo siyang paminaw nindot kay siyang paminawon. Pero di ay ang ilahang tuyo ato dili siya kuan kanang unsa ni dili dito siya kanang tinuod. Giatik-atik ra day ka ato nganuman gusto nila, for example nakita nila nga ikaw kuan ka kana bitong naakay potential, naakay mahimo. So ikaw ang ilang target. Wala sila nga uy kwartahan ni dapat ato aning kuanon kanang unsa ni ato ning amiguhon. Istoryahan nato ni kuan kunuhay about kanang Bible nga kuan niya. Di ay ang imuhang tuyo dili kuan lahi day ang imuhang motibo. Kanang gingon pa bang good works with wrong motives. Maayo man pero lagi unsa ang imuhang motibo diha unsay imong motibo sa kanang bitong imuhang pagbuhat ana. Kay naiuban nga dili man tanan pero naiuban ni ba nga ginahimo nila para lang gyud nga kanang bitong gamiton nila as a tool or as influence ana para lang gyud sa ilaha bitong self nga masatisfy sila ana. So di na ta mailad ana kay ang kana bitong sulti nga kanang dili tinuod kasagaran gyud kay na nindot siya paminawon. Dili gina siya sakit. For example sa simbahan, for example ang kanang sulti nga kanang dili tinuod nga dili sakit kanang moingon ang imuhang pastor ba nga Brad okay ra kaayo Brad nga mag-inom ka, magsigarilyo ka, mang-chicks ka diha ay nagpakita ko ana mo na nindot yung kinang paminawon niya bisan pa o kanang magpakasala ka sige lang okay ra kay na kanang wa pa bitaw mo balik ang Ginoo kana delikado ka ana kay mao na siya ang mga sulti nga ang giingon diri sa Ephesians 4:14 nga kanang they try to trick us with lies or so clever as they sound like the truth. Mura po siya tinuod. Mura po nindot paminawon. Pero di ina siya tinuod. Kaya nga naman, ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo nga mga Kristohanon, dili na sila kanang wala gawas no na sila sa gapo sa pagpakasala. So dili na siya pwede nga padayon lang gihapon nangalagad ka sa Ginoo nya pagkahuman maghimo lang gihapon kag dili maayo sa dili mao. Ang kanang tinuod gyud nga kanang word gyud diha sa simbahan kung ang imuhang pastor ang imong mentor moingon na sa imo nga undangin ninyo ang kanang mga buhat nga dili maayo kanang mga bisyo ninyo nga ingon ana undangi ana sakit gyud na ngano man. For example kita na ato naman guna siyang gianad ang atong kaugalingon ba nga mo na siyang nahimo natong lifestyle nga for example lifestyle nimo everyday pag mata nimo sa buntag mga pigyud ka unya inig pangapi nimo mukaon kag saging hinog na mo na imuhang kana bitong daily routine pagkahuman nimo pangapi mukaon og saging hinog usa pa ka mamahaw karon og i-change nato na og moingon ko nga dili na ka pwede mukaon og saging hinog igo na lang ka mga pinya pagkahuman di na mukaon og saging hinog mamahaw na di ba ikaw nga kanang hingtungdan moingon ka nga ay kalain mo man akong naandan so di pwede nga walaon sama gihapon ni sa mga simbahan sa mga membro simbahan nga kana bitong mutilaw-tilaw paghihapon sa kanang mga negosyo ni Satanas ana nanglagad sa Ginoo na sila ha pero mutilaw-tilaw lang gid gihapon kana sila ang mga nabitang mga kanang naay kung sa kuan ba naay patronage ba ana so ayaw na so ang tama nga word sa simbahan nga naagay pagbadlong gyud kay nga naman na maghihapon na sa pulong sa Ginoo nga di ang pulong sa Ginoo gamiton sa pagbadlong ana pero gihapuhap ka ibang usapan na yan so dili na maayo so dapat gyud kung gusto ta mo tubo kung makadungog tag mga word nga medyo sakit sa atong maigo ta permente so dawata niya dawata niya pag-usab gyud kay pag malabay to nga word otro sa imo di naman ka masakitan wala naman to kuha kay nagbagumbuhay naman ko
Yeah. Ana. So mo na inindot nga buhaton dili kay pag maigo kay ta sa mensahe. Adi na ko mosimba kay strikto kay pastor dia. Ana, kanunay lang gyud mi birahan kada Domingo, kanunay gyud mi birahan. Ana. So di gid ta mo tubo gyud sa tong pagpangalaga sa Ginoo. Dili gid ta makatilaw anang progress and successful nga kinabuhing Kristohanon. Praise God. So in verse 16, instead we will speak the truth, love growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. So once nga ma-mature na ta, makahimo na ta nga mo share sa word of God. Growing in every way more and more like Christ. Mutubo ta adlaw-adlaw sa atong pagtuo sa Ginoo sama sa kanang Dios nga atong gialagaran. Who is the head of his body, the church. Dili mo gud pwede nga kanang nangalagad tas Ginoo nga mag-anam tag kadugay unya ang ato ang dagway dili na dagway sa Ginoo. Kinahanglan ang ato ang dagway samtang nangalagad tas Ginoo nagkaanam tag kadugay ang ato ang dagway ba magliwat-liwat na. Liwat-liwat tas dagway sa Ginoo. Unsa may dagway sa Ginoo? Diha sa pagkinabuhing balaan og matarong. Amen. Mao gyud na. Kay og magdugay tag pangalaga sa Ginoo niya atong kinabuhi nagka-worse na hinuon, wala na dihaan ang holiness and righteousness atong kinabuhi. Mag-isip-isip na ta na ug asa man gyud ko paingon day ani. Palangit ba ko ani o basin niya paimberno na ko ani. So maghuna-huna na gyud tang daan. Ana, ngano man kay dapat gyud mutubo gyud ta adlaw-adlaw sa atong pagpangalagad sa Ginoo. The more ta nga magkadugay, the more ta nga masuod sa Ginoo. Dili kay mag-anam tag kadugay ingon ani man ang mga karaang Kristohanon nga dili magpatudlo. The more nga magkadugay sa pagpangalagad sa Ginoo, the more nga magkalayo, dili na magkalayo. So magkalayo na, hinahinay nagdistansya, mabadlungan gani sa mentors pastor, di na mo sipot inig prayer meeting, di na mo sipot, di na magpakita og cell group. Ana niya ang pinaka worst pa gyud gi-assign pa gyud siyang leader nga mo share sa word. Wala. Di pa gyud mo tunga. Ana kay magpalayo-layo na. Remember nga og magpalayo-layo ta ay gyud tag distansya sa Ginoo or sa ato ang leader sa anong mentor nga naman. Once nga mo distansya ta kit-kiton kita siyawa gyud. Sigurado gyud na birahan gyud ka. Kaya nga naman unsa may tuyo sa yawa ang pagguba magyud sa atong kinabuhi nga di ta makapangalagad sa Ginoo og padayon. Nya samtang mo layo na kasi mohang mentor, layo na ka sa Ginoo, wa na. Maingkitan yung kasi yawa gyud kadugayan. Diha gyud na paingon. Na lisod kaayo. Nga giginahanglan mahimo gyud ta nga magpaduol nga motubo gyud ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. In verse 16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. Amen. So nindot kaayo ni ang purpose man good sa Ginoo nganong iyang gihatag sa matag churches ang kanabitang mga gasa, mga gifts kay yan ning gituyo. He makes the whole body fit together perfectly. Gusto siya nga mahimong ma-perfect ba? Kaya kita mismo dili magita perfect. So through sa kanabitong consistent nga kanabitong training, mentoring sa atong mentor, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mahimo gitang fit kadugayan. Mahimo gitang dili man gid as perfect as kanang pareha gid kayo sa Ginoo, pero at least maliwat-liwat na. Mo fit together na gid ta, kanang muhaom na ta ba sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. As each part does its own special work. So mo ni nga kitang tanan diha sa sulod sa simbahan mo function gid ta. Mo function gid ta sa kanabitong ato ang trabahoon diha sa Ginoo. For example, ikaw a leader ka, cell leader ka, dapat mo function gid ka. Mo trabaho gyud ka sa imuhang trabaho gyud nga naa kay mga tawo nga imuhang
i-guide, imuhang i-consolidate diha sa simbahan. It helps the other parts grow. So kanang ato ang gi-mentor, kanang ato ang gi-disciple diha sa ato ang cell group, mutubo po na sila. Diha na to mo fall tong giingon sa tong mentor ni tatay nga every member must be a leader. So dili jud siya pwedeng mahimong magpabiling member. So ikaw ang gamiton sa Ginoo nga mutabang sa ilaha nga mutubo sila sa pag-alagad sa Ginoo. So that the whole body is healthy and growing and full of love. Para ang ministry ni Lord diya sa matag usa ka simbahan mahimo siyang healthy. Amen. Healthy and growing and full of love. Kana healthy nga nagtubo ba? Wala may nagtubo nga unhealthy. Yeah. Kaya ang mga unhealthy nga tanom makita nimo na siya kanang for example walay abono kanang mga wild gani nga tanom payat gyud na. Di jud ka kita kanang tambok ana niya mabungahon wala gyud na nganuman. Wala may nag-abono sa ilaha. Ana. Lahi sa kanang naay nag-abono for example naatay mentor mao na sila ang kanang nag-abono sa ato nganuman sila ang nag-equip sa ato sila ang naghatag sa nato og kana bitong mga kanang mga tools o mga kuan ba kana bitong mga gikan sa pulong sa Ginoo nga mga advices para mo-grow ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen. So karon giingon pa dere, growth requires intentional discipline. So tinuod gyud na nga ang pagtubo gikinahanglan gyud na kanang intentional nga disiplina. Kay tagaan ta mo example diya sa simbahan sa traditional pa amot og naapabagig kani karon sa una pag moingon ang pastor nga masugod ta og alas 8 moabot gyud ang mga membro simbahan na alas 9 ang pinakasayo alas 10 amin na lang gyud maabtan ana gid na nganuman kuan man kanang unhealthy man. Amen. Pero kung ang mga healthy nga Christians pag ingon sa ilahang pastor sa ilahang mentor nga o sige sugod ta og alas 8 7:30 na ana na. A couple of minutes before time naanagin na sila. Di na sila pwedeng maulahi. Ana. Kay amo nang na-experience sa una sa kana bitong mga 1 to 3 years na ko nga kana bitong pag-serve sa ministry. Ako na siyang na-encounter nga mga problema. Kung sa ministry pa, ang tanan nga mga pastors kasagaran naa sila mga murapugmat ba napoy kaning common denominator ana nga common ra nga problema unsa may problema kasagaran when it comes to discipline kani gyud bitong time common denominator gyud nga problema simbahan kana bitong malate kanunay sa simba ana kay unhealthy man pero og healthy na siya di na siya malate. Anya isa pod nga common denominator nga nakita po na ko sa matang simbahan as sa nagkadugay na ang mga Kristohanon nga walay training, walay equipping ana nagka-worse good. For example, worship team. Ang worship team sa una di pa na manggawa sa uning human og kana bitong tugtog nila. Pero karon tan-aw nimo ang worship team sa matag uban nga simbahan ambot lang ka sa uban. Pero naagid kasagaran ang worship team tuwa magtambay sa gawas. Ana. Mabitaw to nga one time akong gistoryahan among worship team nga pag worship team mo dapat naagin mo sulod kanunay simbahan. Ayaw gin mo anang excuse me. Ayaw gin mo ana bitong pag human ninyog tugtog manibat na mo bisag asa. Nya sagaran na uban ana pag naay cellphone pa na ana. So dili maayo. Kay ngano man pag inyo nang buhaton, akong giingon sila pag inyo nang buhaton. Kaning atong microphone wireless man Mobalhin ko dito sa atubangan. Dito na ko mutindog sa may mangga. Kay kana bitaw mong church sa atubang naman nay mangga diha nga dako.
Mawa, tingala mo, mawa ko diri sa tubangan sa pulpito. Dito ko mobalhin dito sa punuan sa mangga. Kay tuwa naman mo dito sa gawas. So, balihon ta mo, ana. Sometimes, kita nga mga pastors, kita mga leaders, dapat mahimutang kanang radikal ba sa ato ang pag-treat sa ilah. Kay nga naman, pag ang tao mo ko dili ni mo istoryahan og tinuod, duha ra nay paingnan, ana. Nagtuo siya nga ang iyang ginahimo, tama, kanunay bisag mali na. Yeah. Oo. Pero kung istoryahan nimo na siya nga kana bitong ipaila nimo sa iyaha nga mao gini ang tama, na kay correction nga buhaton sa ilaha, so naay posibilidad nga kanang mag-mature gina sila. Amen. Kana bitong pag-check bitaw sa papel kanang mga teachers bitaw, kami sa una nagpag-practice pa nako, lahi jud ko mo check og papel kay dili ko pareha sa uban nga kana bitong linginan lang ditso bisag mali linginan lang ditso kay gikapoy na. Lahi ko kay nganuman pag mali na siya linginan ako na magbutang gyud kog tama nga answer. Nganuman unsay purpose nako ana, para dili kay ko maghasol og tudlo ngano makita naman to sa estudyante, uy mao din ni tama nga answer, ay mao gyud ni. So dili ka nang bitong nakatabang ka sa ilahang pag-learn. Kung di ka mo hatag og tama nga answer, mayon to Sa kay answer anino magpabilin tong questionable sa ilahang una-una. Mamili-pili na to, mao siguro yung answer siguro ni bisag mali na to ana. Mo na nga kita nga mga pastors dapat mo korekta kanang giingon diha bang nga kanang bitong constructive criticism. Gana bang mo criticize man ta sa ilaha pero in a constructive way. Nga tudloan na to unsay tama. Mali na siya ang imong gihimo. For example, kamo nga mga worship team, mali nang pag human ninyog tugtog manggawas din mo manibat bisag asa, mali na ang dapat yung buhaton, magstay mo sulod sa simbahan. Amen. Ana, ingon ana. Nya umaingon bugar lagi nga mayon kag ayaw mo panibat. Nya diha lang pud taman. Awa man to sila kabalog sa ilang buhaton. Unsay sunod ani? Wala lang gihapon. Ana. Mo gani. Diri sa worship team pastor nagid na sila'y kanang unsay tawag ana space dira sa gilid sa atubangan sa pulpit para wala na gid sila ikyas na mawala pa sila during worship. So pila na naka years nga marag kay katong mga niagi maglibog mo sila asa mo ni dapita so mo mulakaw mi so mo nang night na ana si pastor dara ara gid mo walay mo hawa so mo na nga nakuan na solusyonan na ang kuan problema nga di na mo dili makita na sila. No, pag worship, pag mana si pastor na kanang during conclusion, diretso na kay ang pastor diba pag during conclusion po na may kadalasan magpatugtog. Unya kung mangita pa sa worship team, madugay pa. Asa ng worship team palihog sa worship team diri Diba? So ang worship team nahimo na siyang distractors. Maka-distract na gisa sa manimbahon kay imbis mapresensyahan ang kadi na ginumalagot naman ka kay asa naman to sila. Suko na hinuong ka mo na nga so makasala na ginhinoon. So i-avoid gina nga worship team magsibat-sibat nga nabitang magawas-gawas. Siguro naguna-una ko sa mo awa pa man mingon ana maghimo siguro kog koral nga nang kuna. Butangag kuna ba na ana kay para diha ra mo dapita ikulong mo diha Paglingin yung pastor, naara. Naara. Buhian ta na mo, o matugtog na mo. So, bitaw, no? Na, dili lang po, ang isa nga common denominator sa mga problema sa mga pastor, ganun simbahan, dili lang sa worship team. Pati ng kanang mga members simbahan, nga kanang wala gid ma-disciple pag-ayo. Yes. Problema po na, nga naman, naiuban nga, siwer kayo ang problema, pag human og praise and worship, musibat, diya sa gawas magstay. Ana, ngunay pinakabugat kayong problema. Ikaduha, pag human ni mo gwali, ikaw nga pastor, human ni mo gwali, musibat po, diha mag-istorya sa gawas. Ana, pag labi na gana bitong presentation na sa mga bata, diha gina ni mo makita kay musibat na sila, diha na sa gawas magstay. Kung dili po na sa gawas magstay, sa likod magsige nagtabi. Ana, mao bitaw na nga
kana bitong sa moang church very particular gyud ko anang time gyud bitaw nga pag-ingon ko alas 7 ta magsugod usahay gani 10 minutes before 7 sugod na gani mi kay nga naman tan-aw na ko na sila diha pag tan-aw na ko nga kompleto ng worship team nya nanay mga members simbahan nga pipila sugdan na dayon nako na nga naman unsa may purpose nako ana para bitaw ma-avoid bitaw ang kana bitong magsige pagtabi sulod simbahan kay nganong magsige magtabi nga musimba man ta anang ang atong ipangita presensya man sa Ginoo ana so mo na gituyo sa Ginoo nga He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So praise God. So adon natay mga kuan diri. Adon ay gingon pa din sa Proverbs 22 verse 29. Do you see any truly competent workers? They will serve kings rather than working for ordinary people. So ang gingon pa din pag ikaw daw mahimo na kang matured Christian, kung progressive Christians na kang successful, dili na ka magiguban sa mga ordinaryong mga tao nga makikuan working for ordinary people, kung dili you will be serving the kings. Butwa sa bugin sa may hari. So ang Ginoo. So once nga mag-serve ka kay Lord, ikaw nga leader simbahan, so dili na ka basta-basta. You are a truly competent workers diha sa parasan sa Ginoo. Unsa man ang mga truly competent kana bitong mga masaligan, mga reliable nga mga leader sa simbahan. So praise God. So adunay mga life lessons dinhi nga ato ang himay-himayon karong buntaga. So number 1 niini makita gid nato ni sa matag simbahan. So ayaw pang hilabot sa uban. Mao bitaw na ang purpose nako dito sa moang church nganong sugdan na kog sayo. Nganong para di pa sila gani makatabi-tabi og sugod. Kay ngano man pag makatabi-tabi nagsugod na ay mga Kristohanon nga immature, diha na matrigger ang kanang pagpakasala. Ngano man manghilabot man sa uban. Maingon bitaw nga kanang maingon nga si sister bitaw katong nagkuan siya naghalad siya awit katong ni aging Domingo. Yabag-yabag ba to kanang kuan ba nayabag atong pagkoros niya diha na nya moingon nitong isa nga immature bitaw no mao gina siya ba kanang mao gina iyang tingog ana nya ang kasagaran ng mga hilabtanon di gina magpagamit simbahan di gina mo offer sa ilang tingog kasagaran ila is only to criticize dili ra ba gyud na constructive criticism kundi criticism alone. So mao gina kasagaran ang ginahimo. Muna gusto ta nga mohimutang progressive and successful Christians unang-una ay gid bang hilabot sa uban. Kanang kana bitong pasang din ang uban nga kana bitong unsay ilang ginabuhat kun dili ikaw mismo nga sa imuhang pagpangalaga sa Ginoo, ikaw ang imong trabahoon ang imuhang kaugalingon. Ana. So ikaduha, bantayan ang uban apan dili ang kaugalingon. Mao gini kasagaran nga napay uban nga mga Kristohanon nga mga immature dili man tanan. Mao gani nga ang simbahan dili man gyud dili gina pantay ang pagtubo ana tanan nganuman. Kay nganuman diha sa sulod simbahan na apay mga immature na apay nagmature pud sa pagpangalagad sa Ginoo. So kani siya mga immature mga Christians bantayan ang uban. Ang sige rag tan-aw bag unsay mali sa uban, unsay iyang ika-comment. Apan dili ang kaugalingon, pero iyang kaugalingon di ginaas niya mabantayan. So, di gina siya makaingon, uy, ilabtanon maday gyud ko. Di gina siya makaingon og ingon ana. Kanunay gina siya. So dili ta pwede nga mag-ingon ana nga sa simbahan nga may lang ta mo bantay sa sayop sa uban kundi lang atong sayop di nato mabantayan. Dapat i-develop nato ang kaugalingon diha sa pagpangalaga sa Ginoo. Amen. Sa katulong nga lessons, dili mo hatag og saktong atensyon panahon sa panimbahon. So mao na siya akong giingon kaganina nga kana bitong musimba ta nga kanang wala tay focus. Instead nga atong pangitaon ang presensya sa Ginoo diha sa simbahan, so mapagka-focus natong sige man tag gawas-gawas, tag lakaw-lakaw, sige man tag
particularly kana bitong atubay ng irason kanang naatay bata. Magkugos-kugos dayon sa gawas ana. Unsa may pag-focus nimo diha sa words sa Ginoo nang lahi na may imong giatiman. Ana di ba gyud ta maka-focus ana. Mao bitaw kami namang koy anak nga bata pa kanang mga almost mga mahapit na mag 3 years old. Di gina na ko himo og rason nga di ko maka-focus sa kana bitong panimbahon. Ako gina siyang ibutang sangdan gina ko na siya. Naaram po na sa sulod sa church magtuyok-tuyok. Di ko magpa-distract ana sa iya ha. Ana nga naman kay og panahon nga magpa-distract manggod ta sa ingon ana ang mga butang gamay ra manggod kaayo na. Pero kana nga mga gamay nga mga butang pwede na siya mo trigger nga dili ta makatubo. So dili ta maka-aim og progress and successful nga kinabuhing Kristohanon kay nga naman kulang naman ta sa kanabitong attention. Kaduyan dili na ta mohatag og saktong attention panahon sa panimbahon. Ana. Ikaupat, dapat maminaw og magpatudlo. Listen and obey. Kanang igo ta maminaw, magpatudlo pod. Kay kasagaran man gud ang uban, maminaw sila pero dili magpatudlo. Maingon ba nga nakadungog ba ka sa mensahe? Oh, nakadungog man ko pero ingon ani naman gyud ko. Di ko dapat nila labtan. Ana, delikado ta ana nga naman. Di kita mo tubo ana, di kita mo progress ana gyud nga kinaiya nato. Kung dili ta maminaw og magpatudlo dapat maminaw gyud ta og magpatudlo gyud ta sa kana bitong ato ang mga mentor labi na sa kana bitong mensahe na Ginoo gyud. So ikalima, bantayan ang kaugalingon og mudawat sa mga pagbadlong. Amen. Dapat atog yung bantayan ang atoong kaugalingon. Dapat mahimo gyud tang magi-mindful gyud ta sa ato ang mga characters, sa atong mga kinaiya, sa atong kaugalingon. Dapat i-develop nato atong kaugalingon unsaon nato paglambo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Og mudawat og mga pagbadlong. Kung badlongon ta sa atong mentor, na siya istorya sa to something nga kanabitong dapat natong i-improve, dapat ato ang dawaton. Amen. Para ta nga mo improve og mahimo tang successful. Kay kini bitong mga successful nga mga tao, sila ang mga taong open mo dawat og mga suggestions, mga advices. Kaya nga naman, kung wala na sila, kung ilan na silang gisirado nila ang opportunity sa mga suggestions and advices, dili gina sila mahimong successful. Nga naman, kung for example, magkinabuhi ka nga dili ka mo matudloan, nagtuo ka nga ang imong mali nga ginahimo tama, wala joy mali nga imong gisugdan nga mo sangko gyud sa tama. Kung dili, kung namali ka, mali gyud na siya. So dili gina siya nga mo ending gina siya sa tama. Pero kung adunay mga mentor nimo, yung mga pastor nga mo suggest mo advise sa imo, maminaw ka. Ang imong sangkuan ana nindot gyud. Musangko gyud ka sa sakto mo, sangko gyud ka sa tama. Ana, nga ang imuhang kinabuhi mahimo gyud siyang panalangin sa uban. Praise God. So ikaunom og katapusan, magbuhat og mga butang nga makapanalangin og dili makaangin. Amen. Kuan gid ni kanang mo ginainindot gyud dapat buhaton sa mga Kristohanon nga nag-aim og progressive and successful nga kinabuhing Kristohanon. So magbuhat og mga butang nga makapanalangin. Unsa man ning mga butang nga makapanalangin? Kana bitong naatay mga kung dinhi sa main church sa mong kayo mo na ilang gitawag og ganang mga VIP, kanang mga bag-o pang nakabig nga musimba diha kada Domingo. Dapat maghiging mindful dana nila nga naman sila ang ilang gibantayan ana kita nga mga karaan nga nangalagad sa Ginoo. Kung giunsa nato pag-perform mga tong pag-alagad sa Ginoo, mo pud na ang supposedly nga ilahang masundog gikan sa toa. Kung magbuhat tag dili maayo diha sa sulod simbahan, makita nila nga uy mao din ni ang ilahang sinimbahan diri, mao din ni ang ilahang performance silang pagsimba diri, mao siguro ni ang tama. For example,
naay ni simba diha ang mga newcomers. Nya kita nga mga karaan na sa sulod simbahan. Maabtan ta nila nga sige ta og kanang panghilabot sa uban, magchismis ta sulod simbahan. So they think nga uy kini nga simbahan. Tama siguro ni nga inig before magsimba magmarites sa tangdaan. So mao na nga ang mga newcomers maangin gyud sila sa atong trabaho. For example, pag during service makita nila nga ang mga karaan mao na nag-una-unag panggawas, mao na nagtabi-tabi sa gawas. So mao po na ilang buhaton. Moingon na sila ay pwede ra dayon ana no nga bisag si pastor mahuman man og dili mahuman og wali, pwede ra dayon mo gawas unya magtabi-tabi, pwede ra dayon na. So madrag sila, maangin sila sa imuhang trabaho. So mao gani na nga magbuhat og mga butang nga makapanalangin unsa man na kanang makita nila ba nga aduna kay discipline sa imong pagsimba, aduna kay pag-honor sa imong mentor, mao man na ang maka-bless ana nga mga butang nga mga makapanalangin. So di gina siya nga bitang makaangin sa mga tao diha nga bag-o pang nanimba, dili na sila ma-damage. Kun dili makakita sila nindot diha sa simbahan nga makaingon sila nga na-bless ko sa mga na magsisimba diha nga simbahan kay makabless ang ilang kinabuhi ba kay sila mga disiplinado niya. Ingon ani din ng mga lagad sa Ginoo kanang mahimong matarong ang kinabuhi. So ingon ana kung makita ganita nga nagsimba ta niya pagkahuman magkita ra pud mo naguna-una og pabadlong niya kita ni karaan ng simbahan. Madami sige na sila ano man. Kana bitong for example nagaanda mo og illustration ha. Kanang ang prutas nga daot kung isagol nimo sa prutas nga good, ang katong good nga mga prutas ma-damage po tong apil. Yeah. Matakdan to sa iyahang lata. Amen. O ingon ana gihapon na sa simbahan. Maghimo gani tag mga butang nga dili gani makapanalangin sa uban. Surely nga kana pod silang nagtan-aw sa atoa, maapil po na sila ka damage. Kung sa prutas maapil sa na sila kalata. So ingon ana dapat kung di ba kung makikita kag prutas gani kung for example kanang unsa may term ana sa Bisaya kana bitong magkuan og prutas magpahinog na magtan-og kana pag na kay makita baya diha nga prutas nga nalata nagsugod unsa may imong buhaton kuhaon nimo na i-separate nimo na siya sa mga good kay para katong mga good dili na siya madamay. Ana so mao gihapon ni ang lesson number 6. So magbuhat og mga butang nga makapanalangin og dili makaangin. So praise God. So gingon pa ninhi growth requires self-development. Sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan gini siya og self-development nga i-develop nato atong kaugalingon nga mahimutang blessing sa matag usa nato kasimbahan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Praise the Lord. So dinhi lastly kung gusto sa Dios nga kita ma-develop aron mamahimo kitang kagamit-gamit sa gingharian sa Dios. Unsay tuyo sa Ginoo nga nung iyahatang i-equip through sa ato ang mga mentors, sa atong mga pastors para gyud ta mapuslan sa ministry. Amen. Dili pwede nga mag-anam na lang magsige na lang kag birthday kada tuig sig kakuhaan imong edad unya ang imong purpose dili nimo ma-serve, dili ka mapuslan sa ministry nga naman. Nag-ingon ba ang Ginoo sa Mateo 28:19, go and make disciples. Mao na ang ato ang pulos. So dili pwede nga purpose. Dili na to na siya kanabitong dili na to ma-fulfill ang Great Commission. Kay mao man ginaisugo sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi nga mga big og kalag nya. Unsaon na to pagkabig og kalag kung di man ganita motubo di sa simbahan, dili man gid ta nahimong progressive. So dili ta nahimong successful diya sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Ikinahanglan nga mahimo tang useful sa matag usa nato kasimbahan ug magamit diya sa pagpalapad sa gingharian sa Ginoo. So dalaygo na tong buhi nga Dios karong buntaga. Kung ibalik ka Sister Perlin. Amen. Thank you, Pastor, sa word ni Lord this morning. And I believe, no, daghan kay tag na-learn karong buntaga. Ako pod as well. While na me now, daghan kog na-learn. And
daghan pud tag na touch na topic no nga makarelate gyud ang matag simbahan. Amen ba? And hopefully nga kung natamaan ka, magbago ka. Amen. No, kung na may naigo karon, 'di ba? Diri sa PSK, kadalasan gyud na pulong dania maka igo gyud sa to ang heart, kumbaga maka-correct it's about correcting, rebuking. But if feel nimo this morning na correct ka, na rebuke ka, then it's time for you to change, no? Kung magbago ka, dili mawala, no? I mean kung natamaan ka, dili mawala, no? Instead kung naigo ka, na magpabilin ka o magbago ka. Amen. Kaya naman po'y maigo nga magpabilin po sa simbahan pero wala po nagbago. Nagsige ra gihapog pabadlong, 'di ba? Pero kung ikaw to karon nga leader nga naigo sa pulong sa Ginoo, tapos gusto nimo nga naay baguhon sa imong kaugalingon, then it's time for you to change and still remain. Amen. No, kay ang uban grabe si Pastor, mangigo jud. Hawa na lang gid mi, murag katang gigo ni Pastor Julius kaganina ba. No, na po iban bahala ka dira Pastor, magpabilin ra ko dire pero magpabadlong gid ko. Kumbaga kanang kanang dili maminaw, no, nagpabilin pero wala gyapon na minaw, wala na change ang life. But the good thing is that if you are a member and you are becoming a leader, no, you are being disciple through the word ni Lord, pinagi sa life sa tong mga mentors, then we are ready to learn and we are ready to accept correction. Kay that is for our own benefit. Amen, no? Para motubo ta diha sa tong pag-alagad sa Ginoo. Kay nga no kanang mga leaders karon, kana tong mga mentors sa tong mga pastors, without guidance pod sa mga nagtudlo sa ilaha, no? Same with us sa nga mga leader, we will never grow. Amen. Mo na nga, we're just thankful enough ba nga na agoy mag-guide sa ato amrag katong gi-share ni Pastor Julius ganina sa Ephesians. They are there, kailang responsibility is to equip God's people. Amen. No, mo na nga nasumpay pa dito sa verse nga para we will no longer be an immature like children. Para dili na ta mahimong immature mo, gali nga naay correction through sa word ni Lord, para dili ta magpabilin nga immature for about pila nakakatuig, no? Okay ra nang mga baguhay pa, no, makasabot ra ta na nga milk sila, 'di ba? Pero ang uban pud magselos, grabe gihatagan man siya pagtagad. Mas tagan magpagtagad sa iyahang ako, wa na mo ko gitagad ni pastor, 'di ba? No, usahay ma-misinterpret pud nato na syempre, 'di ba, pag naay bag-ong bata sa sulod sa inyong panimalay, kinsa may mas pahatagag pagtagad, ikaw ba nga tigulang na? Halang kuan, kato si ate, unsa naman to, 'di ba? Syempre katong baby, kay maselan pa sila, kinahanglan sila pag-atiman. Amen. No, ikaw gali na 'di ba suguon na moana na si kumbaga ate ka, moana na imong papa ate, palihog bantay sa imong manghod kay basin matagak na, 'di ba? So inana na siya, same with sa to ang pag-alagad sa Ginoo isip Christian. Nga kita nga mga dugay na nangalagad sa Ginoo, pwede na ta masugo nga katong mga bag-o, kita po'y mo amping, dili lang si pastor. Amen, no? Kay they are growing. No, they are growing pa din kay Lord. Dili pwede nga ikaw na himang luod, bahala na dira nang bag dira. Dili jud ko mugkuan na. Jud ko mamansin ana. Di ba pas? Pareha lang po na sa kanabitong pabantayon bitaw kasi mong manghod. Nya, naitinimpla nga gatas. Nya instead nga imong ipatutoy sa imong manghod, ikaw na ning inom. So naay mga Kristohanon ngayon ana nga gusto pa sila bisag tiguang na magpagatas sa gihapon. Magpagatas sa gihapon. Gusto na sila mo inom gyapon gatas bisag kuan, bisag idara na. So dili ingon ana. Dapat ang mga Kristohanon nga mga mature mukaon na gina silang mga gahi nga pagkaon. It Amen. means mudawat na gyud og mga correction. Amen. So praise God. No, murag kato naisgutan ni Pastor Julius ganina nga about time, 'di ba, no, sa church kanang kinahanglan gyud na mahimutang on time. Siguro na may mga instances nga
dahilan nga nung wala ka nakasayuan ng adlaw, pero lahi ra gyud ng kada Sunday na lang nga wala ka nakasayo, no, lahi ra pud ng kana lang gyud na time kay na something nga emergency. Siguro itong makuan kung layo siya og balay. For example, sa mo ang nami kaning kaubanan sa church nga nasa lungsod nagpuyo. So atoan na siyang masabtan. Eh di medyo na moabot gyud og sayo nga as in, pero sila pod lahi pod sila kay di pod ingon nga at least dugay sila. Pila lang pod ka minutes, moabot gyud pod noon sila. Nya lahi gyud pod tong na-experience maguna nako sa una, Sister Perlin, sa time nga wala pa ko namuhat sa Ginoo, wala pa ko nagpastor, nahimo pa kong kung baga leader simbahan. Ako sa una ang tig sundo sa mga kuan manimbahay. Nya maingon ang among pastor nga sunduan na to dito every Sunday gyud na. Sunduan na tong mga kaigsuonan dito, asayuhag sundo kay para makasugod tag sayo. Unsay mahitabo dito? Pag abot na ako dito sa balay sa mga members, bisag udto na, sakit na kay init sa adlaw, maupay panghiwatid ba itong maupay pagmatas bintana ni ana pa maupay pag ana niya pagkahuman maingon day, Brad, naday ka Brad, imo may sundoon ko. Ote kung sundoon, sige hulat sa maligo pa ko. Agoy. Pagkahuman og kaligo ana, hulata lang sa kay manudlay pa ko. Nya human og mamaos ako kadiyot ana. Nya paghuman paggawas ana niya sa balay, ang mga anak ana dugay pasugay na mosunod, magsige pa nagpanawag ana. Ang mahitabo ana dugay sila makuha, dugay gyud makasugod og simba kay hulaton man to sila tanan nga mapuno. Mura ba og na bitawng bus bitaw nga seating capacity ba nga dili mo larga. Di mo larga ba og na bitawng dili mapuno ana. So dili man na ingon ana sa simbahan. Bisan pa dito sa amoang simbahan di gid ra ba larga gyud na bisag dili puno. Ana kay ngano man, it's a matter of discipline man God sa to ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ana kay sa pagsugod na mo dili pud sayon, kay pagsugod na mo implement og discipline sulod sa church, daghan og mga criticism, daghan og mga obstruction, daghan ang mga nibabag ningon nga dili lang siguro ingon ana pastor kay ana kanang kinahanglan mo sugod ta hulato nato tanan ko nga unya kasagaran ako ang tubag unyag di sila moabot tag udto di ta kasimba kay hulato nato sila. Sige mag-start na ta. Kita gyud nga mga lagad siguro, kita gyud ang muhatag gyud diha og kana bitong firm decision, firm instruction diha sa sulod sa simbahan nga ug mao nang ato ang sugod gyud ta. Muna man na sila tulo ba duha diha sugdi dayon kay ngano man mahimo naman na nilang kinabuhi. Amen. Maingon na dayon na sila, uy, si pastor mosugod ra ba na bisag di ta mo abot. Nabitaw toy kauban mo simbahan nga nadoy gusto mo simba sa amo ang mga VIPs baron. Ingon siya nga dili ra ba na pareha sa ubang simbahan nga pag moingon og alas 8 sa alas 10 na musugod. Lahi ba yan na mo ang pastor da kay kung ingon siya alas 7 o pay alas 7 musugod na bisan pag gamay ra nang naa diha. Muna nga kung interesado nga musimba mo, dapat gyud before 7 sayo gyud mo para gyud maka-attend gyud mo sa regular service. Yeah. So kato lang. That is setting as an example. Amen. No, setting example gyud na igsuon mo gali the same po din hi as a church nga naaman mi greeting sa MC din hi so amo ang service exactly nag-start at 8 a.m. So before 8 a.m. nag-greet na among mga MC, then after the MC worship team, then we set a discipline sa time pod sa worship team, amo na silang gihatagan og 25 to 30 minutes. So nami timer diri sa likod para makita nila nga di na sila taas pa og iingon kay basin puro na lang worship pod, wala na word ni Lord. So mora na among ginahatag nga exact time for them para makabalo sila nga kana ra nga time ang limit nila, then word ni Lord na dayon. So ingon ana igsuon no kumbaga ang ato ang life kinahanglan jud og disiplina aron mag-grow ta, aron mag-learn ta no. Labi na karong Sabado no nay naka-mention ka ganina kay dili naman daw ta mga
mga immature. Kita na tong mga mature nga mga Kristohanon. So, sa matured nga Christian din ha, no? Dili busy ang time for the Lord this Saturday natay mentoring sa Provincial Covered Court Patinay, August 31, 2024 at 8 a.m. to 5 p.m. So, one day lang ni siya. Ang registration, gamay ragid kaayo, 150 ra na igsoon. Pero ang atong learning dili kabayaran through mentoring. Actually, ako pong personal testimony, then haapod ko mas naka-learn og nakasabot, diha ako mas nag-grow nga inaani di ay no, mas grabe ang kuan ba ang word na Lord gahait, pero diha ako nag-learn igsoon aside sa akong pagpaminaw sa church, sa akong mga leaders, no, nakatabang po ng mentoring sa kuha. So, this Saturday, sa mga, wa pa nilabot sa sakyanan ha, basin, nakana mo libre sakyanan, so wala, imuhagid na igsoon, no, it's your investment diha kay Lord. Mogod po na akong na-learn before, bago pa lang ko sa church, grabe na akong investment kay Lord, ba, man akong leader, taragang sabay tagang, ang ako alagi, ay, walam ko'y kwarta, siya. And moana din na siya kung gusto ka nagud na pamaagi, pero kung dili ka daghang kay rason mo to wala gid ko nakadili anak ko sige ti mangita ko og kwarta sa ko makakita para makasabay ko no. So ana ang mga matured Christian mangita og pamaagi para makakaton. Amen. So let us pray for the word of the Lord this morning bago ta magbasa sa tanang mga takeaways ninyo karong buntaga. Let's pray. Yes, Lord, Heavenly Father, we thank you and we honor you, God. Lord, salamat sa imong kamaayo sa among kinabuhi, Lord. Salamat Ginoo, wala gid ka nagkulang ka namo, Lord God, even for the word today, for salamat Ginoo for reminding us, Lord, kanunay nga imahap kaming gina-remind through sa imong word, gina-correct, gina-rebuke, gina-disiplina, O God. Salamat Ginoo nga ang tanan nga mga naminaw Ginoo, mahimo Ginoo nga na ay change nga mahitabo Ginoo sa life, O God. And Lord, I pray nga they will remain Ginoo nga mahimo Ginoo nga magkat-on sa imong pulong, maging hungry, maging thirsty. Lord, salamat even man sa life ni Pastor Julius imong gigamit karon as an instrument Ginoo nga mahimo Ginoo nga mag-share ni ini nga pulong, O God. Lord, salamat sa iyang life Ginoo, all the more panimo siya nga protectionan gamiton Ginoo. And Lord, I pray Ginoo kanunay for the favor and blessing be upon him and sa iyang tibok family, sa tibok simbahan, O God. Salamat o Dios sa imong kamaayo. And Lord, thank you for the wisdom na i-pour out sa matag usa, O God. And Lord, salamat Ginoo sa life sa mga mentors to Ginoo karon sa Pantuka. Lord, we are praying for protection, O God. Mag-enjoy sila sa ilang anniversary today. Lord, salamat Ginoo sa reward, O God, na imuhang ibuubo silang life Ginoo. Lord, you know them so well Ginoo. You know them, O God, sa ilahang hago sa ministry, sa ilahang effort, O God. Lord, thank you sa imong pagbalos ug pinashay nga blessing upon their lives Ginoo. Lord, salamat sa tanan po ng mga PSKians Ginoo na naggahin og panahon karong buntaga. Lord, I pray for protection and favor and blessings Ginoo. Salamat, O God, sa kanunay. We bless you and we honor you, God, even man sa life pag Ginoo sa mga mentors sa Butuan, Pastor Johnny Lee, Pastor Fernando Tan, Pastor Nunon, Pastor Atini. Lord, thank you for their lives as well Ginoo, nga himo silang gigamit Ginoo aron Ginoo nga makakat-on kami, Lord God, kung sa man namong nakatunan karon Ginoo. Lord, dalaygon ka, in Jesus name we pray. Amen and amen. Sa simbahon ko ikaw, alaga